Palakpakan natin si Jesus. Yun pong palakpak to the best for Jesus. Yan. Praise God. Sabihin nga nating lahat, I am blessed. I am super blessed. And I am blessed to be a blessing. Parang hindi ka convinced dyan sa sinasabi mo. yung itsura mo, parang kahit ikaw hindi naniniwala sa sinasabi mo. Pwede ba uulitin natin, pero with feelings, ha? With emotions. Sabihin mo nga, I am blessed. And I am super blessed. I am blessed to be a blessing. O pwede ba idagdag natin, ngayong araw na ito, tatanggap ako ng karunungan, ng kalakasan, ng kagalakan, ng kapayapaan galing sa Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kanyang ihahayag ngayong umaga. Sino naniniwala doon? Amen? Palakpakan natin ang the best of Jesus. Praise God. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa mga kwento po sa Bible kung saan ito ay very, very familiar na sa atin. Napakarami na pong mga lessons, katuruan ang napag-usapan patungkol sa from this story. At kahit po dito sa ating church, sa JA1 San Jose, maraming pagkakataon na po na napag-usapan natin ang story na ito. And actually, ito po ay isa sa mga paborito kong story in the Bible. Well, the good news is, kahit daw ilang beses mo pag-usapan, laging bago at sariwa ang salita ng Diyos. Amen? At nakakatuwa po, ang mga stories po sa Bible na naisulat, yung iba ay talagang typical story, at yung iba, kung nanamnamin mo at babasahin mong maigi at kukuha ka ng aral, ay talagang maramit hanggang ngayon patuloy pa na nagre-reveal ang Diyos sa atin ng mga lessons from the stories na hinayaan niyang mapasulat sa Bible. Yes, hindi lang yan kwento. Bawat salita, bawat letra na hinayaan po ng Diyos na maisulat sa Bible ay hinayaan niyang mapasulat for a purpose. Kaya ako po ay naniniwala na may mga words dyan that the Lord wants to be used sa atin to reveal something every day as we read His words. So, ako po ay excited. Sabi ko nga, Lord, eto na naman po ang storyng ito. Pero ako po excited for I believe you will be the one na magtuturo sa amin ngayong umaga. Sinong naniniwala doon? Amen? Okay. Basahin ko po sa inyo yung story. Marcos chapter 4, beginning verse 35. Or Mark chapter 4, beginning verse 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangkaring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-uusap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Si Lord po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At kagaya nga po na sinabi ko kanina, galing po sa storyng ito, ay kukuha po tayo ng mga aral. At again, naniniwala po ako na ang Diyos po ang magtuturo sa atin ngayong umaga. Amen? Ang title po ng aking i-share sa inyo ay Nung Binagyo Sina Jesus. Tayo po mag-pray. Lord, salamat po dahil kayo'y Diyos na mabuti. You said in your word that great is your faithfulness.
Your mercies are new every morning. Your mercies are new every day. Salamat, Lord, kasi araw-araw bago ang biyaya mo, bago ang pag-ibig mo, bago ang revelations na inihahayag mo sa amin. Salamat po. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man po o hindi, tumampoy na isip, na salita o nagawa, forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. And this morning, Lord, ang dalangin po namin ay ang pagsama nyo. Turuan nyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word. And bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Maging ang mga kapatid po naming nasa kanilang tahanan ngayon, joining us through FV Live, ay hayaan nyo ring mapagpala, Ama. Mangusap po kayo sa aming lahat. At hayaan nyo po na right after this service, tumanggap po kami ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kalakasan, at ng bawat biyayang gusto mong ipagkaloob sa iyong mga anak sa umagang ito. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Dinededicate po namin sa inyo ang gawaing ito. Be blessed, O God. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. So, ngayon po, ang atin pong pag-uusap ay hindi kagaya ng mga typical na pag-uusap natin ng mga nakaraang linggo wherein there are points. 1, 2, 3, conclusion. Hindi po. Ngayon po, hihimayin natin verse from verse and then kukuha po tayo ng aral. Okay? So, maganda na makapag-notes po tayo kahit yung mga nasa kanilang tahanan para makasunod din po tayo. Ano? Okay. Binagyo sina Jesus. Ano ba ang bagyo? Alam niyo po, yung bagyo ay kayang i-represent ng madaming bagay. Pwedeng literal na bagyo, as in yung bagyo, may ulan, may hangin, minsan mapanira, minsan it's a prank. Minsan nag-anunsyo, matindi, pero matindi pala ang init, tamang-tama yung nilabahan mo. Yan ang bagyo. At minsan naman ay pwede ring hindi literal, kundi maaaring bagyo ng buhay. It could be a problem, it could be a pagsubok, testing in life. It could be something na ayaw mong maranasan, pero naririto at dumadaan ka nga sa bagyo. At marami po ang aral na makukuha sa storyng ito nung si Jesus at ang kanyang mga disciples ay inabot ng bagyo sa gitna ng lawa. Yes, gitna po ng lawa, inabot yun, ha? Huwag niyo isiping nasa Pacific Ocean sila o nasa Indian Ocean. Nasa lawa po sila. Nasa Sea of Galilee. Okay. Sabi po sa Marcos chapter 4 verse 35, Marcos chapter 4 verse 35, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. So, as you can see, sa simula pa lang, nilatag na ni Jesus ang kanilang final destination. Saan sila pupunta? Sa kabila ng lawa. Their destination is on the other side. Everybody say, the other side. Ano? Ang kanilang pupuntahan ay on the other side. Hindi sinabi ni Jesus na, we will sink at the bottom. Hindi sinabi ni Jesus na lulubog tayo. Sumakay tayo sa bangka at mamaya'y lulubog tayo. Walang ganon. What Jesus said is their final destination, and that is the other side, sa kabila ng lawa. Ano lesson? When Jesus said something, believe in it. Paniwalaan mo. God said in His Word that His plans for us is not to harm us, but to prosper us. To give us hope in the future. Yun ang final destination mo. Hindi ka mahaharm, hindi ka mamumroblema because God will provide, at hindi pangit ang future mo, kundi maganda. Yun ang destination mo. Pero bakit ka natatakot? Bakit tayo natatakot? It could be dahil hindi natin alam ang ating final destination. Like what happened to the disciples. Pastor, well-informed sila. Unang salpukan pa lang on the first verse, ang sabi ni Jesus, pupunta tayo sa kabila ng lawa. Malinaw ang destination. Pero bakit along the way natakot ang mga disciples? Okay?
It could be, hindi sila nakikinig. Sabi ni Jesus, pupunta tayo sa kabila ng lawa. It could be kaya sila natakot along the way ay dahil hindi sila nakikinig. Posible. Alam niyo, ang daming Kristiyano, attend ng attend, hindi naman nakikinig. Ang daming nakinig, pero hindi ina-apply. Gustong yumaman, pero ang daming-dami na nang sinabi ng Diyos patungkol sa paano ba yung paraan ng pagyaman, paano ba yung paraan ng pagsagana sa buhay. They are well-informed, but they are not transformed. Why? Because they're not doing it. They're just listening, mere listeners. But they're not doers. And probably the disciples by the time, narinig nila si Jesus, pero alam mo yung narinig lang na hindi naman naintindihan? O, ito anak, ganito ang gagawin mo, ha? Ito, gasa mo ito, tapos ito, ganito, upo. Mamaya nung ginawa, palpak. Mali. Bakit? Umupo lang, hindi naman talaga nakinig. Narinig lamang yung sinasabi, pero hindi naintindihan. There's a big difference between listening and comprehending what you are listening. And maybe by that time, ang disciples, narinig nila. May sinabi si Jesus. Sabi nung isa, ano daw? What? Sumakay ka na lang. And by that time, yung ibang disciples doon, doubtful. Di ba? Na sabi nung isa, saan daw tayo? Basta sumakay ka na lang. Aba, ba't pupunta pa tayo doon? Wanted na nga si Jesus doon. Hindi, di sama-sama tayo, mamamatay na tayo, bahala na. Meron silang ibang iniisip. So probably, one of the reason din, kung bakit sila'y natakot along the way, kahit may sinabi na si Jesus na final destination is, may sinasabi sa kanya, ibang iniisip niya. Kaya nga po, hinihingi ng Diyos, whenever we are attending yung mga ganitong gatherings, whenever we are doing something na para kay Lord, like the Sunday service, hinihingi ni Lord to offer ourselves as a living sacrifice. Hinihingi niya na ourselves is to be offered. And that includes your body, your mind, your heart, your attention. Ba't ko sinasabi? Marami kasi nga, they're just attending, or as if sa bahay, they are just joining the live. They're just joining it. Pero hindi sila attentive. Physically andun, mentally wala. Nasa nang isip? Nasa tubal. Mamamalingki ako mamaya, ano kayong mabili? May abutin pa kaya ako, matagal magturo si pastor. Lalo kung tatagalan. They're physically present, but they're mentally absent. Because they're thinking of other things, like what the disciples did. Andun sila, may sinasabi si Jesus, di nila naintindihan kasi they're thinking of other things. That is why God is asking us to offer ourselves as a living sacrifice, and that includes your mind, not only your body. Okay? So wag mong pagsabayin. Ito mga for sure na nangyayari, lalo tigit sa mga nagjo-join through FB Live. May ikasabay. Banat ng Sunday service yung nasa cellphone. Yun namang nag-join ay panay din naman ng kulkul, ng kung ano mang kinukulkul sa lababo at kung ano mang ginagawa. Huwag mong isabay. Bakit? Baka at the end of the day, yung cellphone mo pumunta ng langit, ikaw iwan. Mahirap yun. Baka yung cellphone mo maligtas. Kasi, na-born again. Every Sunday ba naman nakikinig ng preaching yung cellphone mo? Eh, yun ang may-ari, ay may ginagawang iba. Hello? Hello po sa mga nagjo-join through FB Live. Huwag niyong isabay. Remember what happened to Jesus when He visited Martha and Mary? Di ba? Sabi ni Jesus, hello, andito ako. Martha, kulkul ka pa ng kulkul diyan. Martha, kung ano-anong ginagawa mo. Hello, narinig ako. Hello. May mas hahalaga pa ba sa akin? Naunawaan niyo ni Mary. Kaya kahit alam niyang away na tumamaya pag alis ni Jesus kasi galit na si Martha sa kanya. Pero sabi ni Mary, maaway ka naman ako ng aking ate. Narinig ang pinakamahalaga. Nandito si Jesus. And we all know, because God declared it in His words, 2 or more gathered together in His name, He's in the midst of them.
Dalawa o higit nagkatipon sa ngalan ni Jesus, siya'y nasa kalagitnaan nila. So I am believing, I know, I believe Jesus is in the midst of us ngayon. He's here. He's here. So the question is, kagaya ka ba kay Marta? May mas mahalaga pa ba kay Jesus? Wala na. So please, huwag mo isabay. Huwag mo isabay. Pastor, sayang ang init? Hindi yan sayang. Believe me, lahat ng effort, lahat ng panahon na ginamit natin para kay God, never masasayang. Ano sabi ko? Lahat ng effort, lahat ng time, lahat ng resources na ginamit natin for God, never masasayang. Amen? Sige nga, palakpakan mo si Jesus if you believe that. So again, huwag ka na matakot. God declared His words. Alam mo na ang final destination mo. You are destined for greater things. Okay? That no eye has seen nor ear have heard the good things in stored ni Lord sa iyong umiibig sa Kanya at iniibig niya. Come on. You know your final destination, so nothing to fear. Even if bagyuhin ka sa daan, it doesn't matter. Ang mahalaga yung dulo. Yung sabi nga, kay haba-haba man ng porsisyon, sa simbahan din ang tuloy. Okay? Kaya kahit pa kayo ay long distance relationship ngayon, it doesn't matter. Kung sa simbahan din naman ang tuloy. Dan, 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 dan. Parang graduation nyo. Okay. Bakit natakot ang disciples? Kasi kahit pa informed sila sa kanilang final destination, hindi sila nakapag-focus doon. Nag-focus sila sa hangin at sa alon. Along the way, marami tayong sasagupain eh. Yun ang totoo. Before we reach that final destination na inilatag ng Diyos sa atin, maraming hangin at maraming alon ang nakakasalubong mo along the way. Ang laban dito ay kung magpapadistract ka ba o hindi. If you will fix your eyes to Jesus, the author and finisher of your faith, and if you will fix your eyes to His words and to His promises, or kung titingin ka sa hangin o titingin ka sa alon, the choice is yours. Verse 36. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya, mga tao, at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangkaring sumunod sa kanila. Alam nyo, ako kasi, kinikilabutan ako eh. Ako ay sobrang sure that God allowed those words to be written in the Bible for a purpose. Hinayaan ni Lord. Kasi di ba, kung meron kayong idea regarding sa history ng Bible, there were some books na inales. Hindi inalaw. So some believe, meron sila ng books na ganon in their Bibles, but others ay wala. Ang punto ko, bakit hinayaan ni Lord na merong na-retain, merong inales? Kasi ayaw na nga ni Lord na may mababasa ka pang hindi mo naman kailangan basahin. Ang isa pang pinaniniwalaan ko rito ay dahil yun ngang existing na Bible ngayon, biyaya na ang mabasa ng mga Kristiyano, dadagdagan mo pa. Di lalo nang dumami, lalo nang kumapal, lalo nang na-intimidate ang mga Christian. Okay. Kaya ako naniniwala na lahat ng napasulat dito may purpose. Basahin ulit natin ha. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangkaring sumunod sa kanila. Ang bangka pong sinakyan ng disciples ay hindi bangkang kabukod sa sinasakyan ni Jesus. So kanina sabi ko, one of the reason kaya sila'y natakot ay baka hindi nila naintindihan ang kanilang final destination na sinabi ni Jesus. Ang pangalawang nakikita kong dahilan kung ba't sila'y natakot nung sila'y binabagyo na ay dahil hindi nila napansin kung sino ang kasama nila sa bangka. Christians, do you receive Jesus as your Lord and Savior? Amen. Diba? The next question is, do you believe that Jesus is living in you?
that Jesus is in you, nakasama mo ang Diyos. If kasama mo ang Diyos, nothing to fear. If Jesus is with you, nothing to fear. If you are riding the same boat with Jesus, nothing to fear. The problem is, hindi ito napansin ng mga disciples. Alam niyo kung bakit? Ang laki-laki naman po ni Jesus, ba't hindi napansin? Yun ang problema ng mga laging magkakasama. Parang usual lang. Yung parang, wala pala siya? Hindi ko nga ramdaman, sanay kasi ako lagi nandyan yun. Sabi naman ng isa, nakatingin sa akin, nangungusap yung mata. Iba po, pastor, yung isa ko naman pong laging kasama, ramdam na ramdam ko ngayon na wala siya. Hindi naman siya nawala, malayo lang. At yun naman, sabi nga ng kanta ng isang idol ko, kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. At kanino babalik? Babalik ka rin sa akin. Yeah. Bakit? Dahil ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Next naman. Maniwala ako, panay ang puso ng isang iyon. Okay. Tuloy natin. Di nila napag-isip-isip na ang kasama nila ay si Jesus. Kung babalik pa kayo ng bahagya dun sa mga naunang verses, puro miracles po yung sinundan niyan. Diyan po yung bago mangyari yan, diyan yung nagparami ng tinapay at isda. Kaya alam niyo yung very fresh, as in bago sila sumakay ng bangka, katatapos lang nilang kumain ng pinadaming tinapay at isda. Alam mo yung katulad dito sa buhay natin, yung kakatapos lamang ng Diyos mag-miracle sa buhay mo, tapos eto't nag-aalala at natatakot ka na naman. At kakamot-kamot na siguro sa ulo si Jesus at sinasabi, "Lugaring mga aray, ano ba gusto kong gawin ko? Naranasan nyo na eh. Kasama nyo ako, naranasan nyo na yung maraming bagay. Ngayon, pagka kayo matatakot." So, again, I can say that the second reason kung bakit natakot ang mga disipulo nung sila binabagyo, simply because they didn't realize kung sino yung kasama nila sa bangka. And that is Jesus. Ano pa? May mga bangka ring sumunod sa kanila. Bakit kailangan pang i-mention na may mga sumunod na bangka? Given na in the middle of the story, wala naman nang nabanggit kung ano nangyari sa mga bangkang iyon. Hello? Sino nakapansin na? Di ba hinighlight lang naman sa story yung bangkang sinasakyan ni na Jesus? Di ba bumagyo? Ano nangyari doon sa ibang bangka? Wala naman na nabanggit pero ba't at the first part of the story binanggit, may mga bangka ring sumunod sa kanila. Oh, ano nangyari sa mga yun? Ba't di na nabanggit ng dulo? Pastor, baka nawala na. Alam mo ba? We don't know. We don't know. Naka-highlight ang story doon sa bangka na sinasakyan ni Jesus. Pero ano lesson dito? Alam niyo po sa bagyo ng buhay, di ka naman nag-iisa. Nothing is new under the sun. Ang sabi nga ng Bible, maaaring yung iyong kinakaharap na pagsubok ngayon, naranasan na rin ng marami. Kaya wag mo namang sabihin, ako lang talaga namang problema ng ganito. Hello? Baka makarinig ka ng, hindi, alam mo ga, yung iyong problemang yan, 3 bisis ko nang dinaanan, pabalik na uli ako. Ano pa mapapansin ninyo? Sa buhay, yung mga mas nakakaedad sa atin, di man lagi, pero madalas, yung mas mga nakakaedad sa atin, halimbawa si Pastor, 24. Ba't kayo naubo? Di ba sabi ko, bawal umattend yung may ubo? Halimbawa si Pastor, 32. Oh. Tapos merong mga mas maedad sa akin, may mga 40s, 50s. Ba't ito binabanggit? Kung may mga experiences na ako in life, may mga napagdaanan ako, tapagtagumpayan ko, may mga napagdaan din lalong higit at mas marami, yung mga mas maedad sa atin. Pero ito ang gusto ko makita nyo. They're still alive and kicking. Buhay pa rin sila. Alam nyo dito sa mundo, kung magiging simple lang ang pananaw mo sa buhay, ganito lang kasimple. Ang kailangan mo lang talaga, una sa lahat ay Diyos, pangalawa ay mabuhay, makasurvive. Dinagdagan lang naman kasi ng dinagdagan natin na needs natin eh. Dati 3 lang. Ano yon?
food, shelter, clothing. Ngayon kasama na rin sa tila ba needs na rin ng Wi-Fi, gadgets. Alam niyo yun? Sasakyan, ang haba ng panahon, dumami at umunlad ang human race ng walang sasakyan. Diba? So church, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, do not act, do not think as if ikaw lang yan. Maraming dumadaan dyan. Pastor, ang laki ng problema ko. Anong problema mo? Mukhang ako lang po talaga ng mga problema rito. Ano nga yun? Talagang kapos po kami sa budget ngayon. Ay, naku, madami yan. Pang-sampu ka na nagpapapray. Ay, ganun po ba, Pastor? Oo, kaya nga alam mo, reply ko, hindi na mahirap. Copy-paste na lang. Okay? Hindi lang po sina Jesus ang binagyo. May mga bangka pa silang kasunod. Kaya nakakatawa na yung mga disipulo kung makareact, akala mo solo ang bagyo. Mga taong kung makareact, solo ang pandemic. Mga taong kung makareact, asip sila lang ang nawalan ng trabaho. Yes, nakakalungkot. Hindi ko naman sinasabing huwag kang malungkot, nakakalungkot yun. Pero ang akin lang naman, sige malungkot ka, 1, 2 araw mahaba na. Sa 3, bangon na at magtrabaho at maghanap ng iba. Anong gusto mo? Lungkot na lang, te? Lungkot na lang forever? Di bale kung yung bawat lungkot mo per second nagde-generate kahit piso? Hello? Move on! Live your life! Pastor, di ko na po talaga kaya. Bakit? Iniwan po ako ng aking mahal. Mamamatay na po ako. Patay agad? Di ba pwedeng hingalo muna? Hindi po talaga, Pastor. Di ko na po kakayaning mabuhay. Okay, sister. Ilang taon ka nung nakilala mo yan? 21 years old po, Pastor. Oh, you see? 21 years kang nabuhay nang wala siya. So, kaya mo ring mabuhay ngayong nawala uli siya. Are you here? Yun. Alam niyo ba yung love? Love is a habit. A habit is something that you can learn. And whenever a thing can be learned, can be unlearned. Natutunan mong mahalin yung sipugin lamig na yan, kaya mo rin siyang limutin. Nariyan pa ka kaya? Parang hindi kayo makarelate. Pastor, lilimutin ko na. Wag, di naman nakikipaghiwalay sa iyo. Malayo lang naman eh. Huwag naman lilimutin. Nako. Huwag naman ganyo. Okay. Di ba? So, huwag mo kalilimutan. Bagamat mayroon ka mang bagyong pinagdadaanan, di mo solo yan. Saan ka nakakita ng bagyong sa tapat lang ng bahay niyo? Bagyong-bagyo din sa amin, Brad. Huh? Di ka magkapit-bahay lang tayo. Oo nga, tataka nga ako. So do not react as if solo mo ang bagyo. May ka-share ka dyan. Hello? Hello? Okay. Yung may natututunan, palakpakan mo ng gabi si Jesus. Mark chapter 4, verse 37, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ng bangka nila at halos mapuno ito ng tubig. Halos mapuno. Napuno ba? Lumubog ba? Di naman, di ba? Halos lang. Alam niyo si Jesus, maraming mga pagkakataon pinaranas niya ang disciples nung halos, pero hindi naman talaga. Remember nung first miraculous catch of fish? Sa sobrang dami ng huli, anong description ng Bible sa bangka? Sobrang dami ng nahuling isda na ang bangkay halos lumubog. And believe me, you can see the same persons ang kasama ni Jesus that time.
Yung una nga lamang ay halos lumubog sa pagpapala, yung ngayon halos lumubog sa bagyo. Pero ang punto, hindi lumubog. Halos lang. Okay? Alam niyo maraming Kristiyano ngayon, maraming tao ngayon, they're acting as if sila'y lubog na sa problema. Alam niyo po, Pastor, ang hirap talaga ng sitwasyon ko ngayon, lubog na po ako sa problema. Baka naman di pa lubog. Baka naman it seems that is sinking lang. It seems like. Okay? Baka naman parang lang, pero hindi pa. And you know, sabi ko nga sa inyo, si Jesus, pagkasama mo si Jesus sa buhay mo, hindi kanya hayaang lumubog. Mukha lang. Pero hindi kanya hayaan lumubog. Kahit si Peter, nung naglalakad na siya sa tubig, nagkaroon siya ng doubt dahil natakot siya sa alon at sa hangin, anong sabi ron? Nagsimula pa lang, hindi naman nalunod. Hello? Ito napansin ko sa mga nagtuturo o tinuturo ang lumangoy. Para matuto ka, medyo lulunudin ka, medyo lang naman. Di ka naman papatayin. Sino naka-experience na? Ako naka-experience nun eh. Nadala ako kaya hindi ako natuto. Hindi naabot ng utak ko na hindi naman ako papatayin na nagtuturo sa akin. Konting lunod lang para matuto, para ma-discover mo sa sarili mo kung paano. Kahit langoy aso, langoy palaka. Wala, hindi natuto si Pastor Nadala, kaya parang akong ngayon, langoy hito sa tabi lang. Tabi-tabi lang ng pool, nananabi kaming mag-asawa, ganun ang banding namin, para kami hindi marunong lumangoy. Imagine, kukuha ka ng partner in life na marunong lumangoy, tapos ikaw hindi, di iwan ka. Or else, bubulihin ka. So, wisdom na din ang napili ko, hindi rin marunong lumangoy. Pero kahit di siya marunong lumangoy, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hindi ako nang bobola. Kailangan po bulahin, asawa ko na, 2 pang anak. Hindi ako nang bobola, sinasabi kong totoo. Iyon ang sinasabi ng mata ko dahil yun ang nakikita ko. Bangis. Okay. Kaya yung mga naririyan sa live na nakikinig ngayon, na nakabantay sa tindahan at the same time, mga ganyan ang mga galawan. Okay. Halatagang na may miss ko na. Lalo na yung isa dyan. Okay. Hindi naman nalubog eh. Oh, so kagaya ng sinasabi ko kanina, may mga ilang nagre-react as if solo niya ang problema, pasan niya ang bagyo, solo niya ang bagyo. This time, gusto kong makita mo naman na may mga pagkakataong akala mo'y lubog ka na, pero hindi pa. Sa pagtiwalaan mo ang Diyos, di ka papatayin ng Diyos. Si Job, napansin nyo, ano lamang ang meron si Job? Hininga. Humihinga na lang siya. Nawala na lahat ng kanyang kayamanan, nawala na lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, kahit yung mga kaibigan niya, nawala na din talaga, dumadating doon at walang iba sinasabi kundi, sumpain mo na ang Diyos mo't nang mamatay ka na. Puro siya sakit, may mga sugat pa siya, as in, humihinga na lang siya. Pero ano gusto ko makita niya doon? Pinatay ba siya ng Diyos? Hindi. So kung paglubog ang pinag-uusapan, nilunod ba siya ng Diyos? Hindi. Mukha lang. Alam niyo, isa sa mga naging takot ng mga disciples that time ay yung halos mapuno na ng tubig ang bangka nila. Pero hindi man napuno. Okay? Kaya kapatid, ano lesson dito? Hindi hahayaan ng Diyos na mapuno ng tubig ang bangka mo. Maaaring meron ngayon, maaaring kalahati na, maaaring iisang dangkal na at puno na. Maaaring hirap ka na, maaaring hihinga-hinga ka na. Maaaring nasa isa kang lalagyan ngayon punong-puno ng tubig at ang wala na lamang ay ang dulo ng ilong mo. Bless ka kung matangos ang ilong mo. Makakasurvive ka. Pastor, paano pag medyo ang Diyos ay marunong? Hindi niya hahayaang malunod ka? Ang Diyos ay marunong. Alam niyo nakita ko sa buhay, ang Diyos marunong mag-adjust sa kung anong meron tayo. Ba't hahayaan ng Diyos na tumaas ang tubig na sintaas na nga makakasurvive lang ay ilong ng Amerikano? Ay alam ng Diyos na tayo Pilipino. Di hahayaan ng Diyos na kung magkabahaman,
At nawa na may wag, at alam ko ng mga Diyos ay mabuti di niya hayaan. Pero if magyari, hayaan ng Diyos na makasurvive ang Pilipino. Yung bahang Pampinoy. Yung bahang kahit hindi to matangos ang ilong, makakasurvive pag tumingala. Paano, pastor, yung mga talaga namang yung madaling pasukin na ng tubig, ay marunong ang Diyos. Pagtiwalaan mo siya, di kanya lulunodin. Ano man pinagdadaanan mo, di kanya lulunodin. Nasasang-uyang ka lang. Alam niyo kung nasasang-uyan? Nasasamid ka lang. At sabi nga dito, nasasamer. Nasasamid ka lang, nasasang-uyan ka lang, pero hindi ka papatayin. Hello? Tinuturuan ka lang lumangoy. Tinuturuan ka lang lumangoy. Sabi nga nung isang kanta, Lord, dun mo ko dalhin doon sa hindi kaya ng abutin ng paa ko para kay matuto, para kay manampalataya sa iyo lalo. Doon mo ko dalhin sa hindi naabot ng paa ko. Spirit leads me where my let me walk upon the water. Hayaan mo, Lord, doon ako, doon sa hindi naabot. Di ba tayo, yung mga lalo hindi marunong lumangoy, kagaya ni Pastor, gusto natin yung abot ng paa natin. Abot pa, abot pa. Di tayo. Mahal din tayo. Bakit? Abot pa, abot pa. Pag hindi naabot, wag na tayo diyan. Di ba? Pero pagdating sa iyong pinagdadaanan ngayon, may mga pagkakataong dadalhin na tayo ng Diyos doon sa hindi mo naabot, pero magtiwala ka, di ka nga lulunutin. Di niya palulubugin ang bangka mo. Pastor, ako'y nasasang-uyan na eh. Pastor, ako'y nasasamid na. Kadami ko nahong nainom na tubig, dumi-dumi naman nung na swimming pool na rin. Okay lang yan. Inom lang. Maganda rin naman yung may balanse ng bakterya sa loob ng tiyan. Hindi pwedeng puro bad bacteria, hindi rin man pwedeng puro good bacteria. Dapat balance lang. Sabi mo sa katabi, balance lang. So kung paminsan kailangan mong uminom ng baha, inom kaunti lang. Huwag ka lang magpakalunod. At believe me, kahit pa sadyain mong magpakalunod, di ka papayagang mapahamak ng Diyos mo. Hindi niya hahayaang malunod ka, hindi niya hahayaang lumubog ang bangka. Mukha lang. Mukha lang. Mukhang lulubog, pero hindi. Sabihin mo nga, mukha lang lulubog, pero hindi. Yan ay masasabi lamang ng mga nagtitiwala talaga sa Diyos. Sa lahat na nagtitiwala sa Diyos, the palakpak ulit para sa Kanya. Marcos chapter 4, verse 38. Yan. Si Jesus nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Alam niyo po, si Jesus by that time ay tulog. Ano lesson? Anumang problemang kaya mong tulugan ay walang kapangyarihan sa'yo. Anumang bagyong kaya mong tulugan ay walang kapangyarihan sa'yo. Uy, wala pa tayong pambayad sa kuryente, matulog. Kakpiraga tayo, paano kaya yun? Matulog. Bakit kagagayan? Walang kapangyarihan sa akin yan. Wala ka rin pambayad. May kukunan ka ga? Wala. May paraan kang naiisip? Wala. Alam mo na kung anong gagawin mo? Hindi. O, kung di mo alam ang gagawin mo, di wag kang gumawa ng kahit ano dahil magkakamali ka. Di mo nga alam eh. Pag di mo alam ang gagawin, huwag kang gawa ng kung ano-ano, magkakamali ka. Di mo nga alam eh. Ano ibig sabihin, Pastor, pag may problema at di ko na alam ang dapat kong gawin, wala kang gagawin. Ganun yung Pastor? Oo, hindi mo naman alam ang gagawin mo eh. May naisip ka ang magagawa mo. Wala po. Anong dapat gawin? Gayahin mo si Jesus, natutulog. Tulugan mo na lang. Pastor, di ba mali yun? Yung hindi mo hinaharap ang problema, hinarap mo naman may solusyon ka gang naisip. Wala po. O, di matulog ka na. Malay mo, paggising mo, may naisip ka. Marami pong problema sa halip na naresolbay lalong lumala dahil hinarap, pinilit
ayusin kahit di pa alam ang gagawin. And on the other side of the coin, maraming problema ang naayos, naresolbahan, dahil hindi agad hinarap nung hindi pa alam ang gagawin at itinulog muna. Di paggising niya nahulasa, nahimasmasan, gumana ang mga utak na hindi na makagana nung problemado nung gising pa. Ay nung nakatulog ay nakapahinga, ay di na-refresh ang utak, gumana. Hello? O na naginit, nangausap ang Diyos kung papaano. Hello? So, any problem na kaya mong tulugan, walang kapangyarihan sa'yo. Any problem na hindi ka patulugin, may kapangyarihan sa'yo. Any problem na hindi mo matulugan, hindi ka patulugin, under ka niyan. At marami pong Kristiyano ngayon, hindi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero merong something na sinasamba at nagpapa-under siya. Problema. Kaya pag may problema ka, you did your best, naisip mo na lahat ng pwedeng dapat gawin, at talagang wala kang magawa, matulog ka na lang. Paano, Pastor, paggising ko, problema pa rin? Di tulog ulit. Pastor, ba puro tulog na lamang? Mahirap. Problema yan. Paano nga po, Pastor? Kung halimbawa paggising ko, ganun pa rin. Church, ito lang naman yan. Naisip mo na lahat ng paraan? Opo. Ano nangyari? Wala po eh. Nagawa mo na lahat ng solusyon na naisip mong gawin? Opo. Ano nangyari? Wala po eh. Malaki ka talaga nga ang problema niya. Malaki po, Pastor. Anong naisip mong solusyon? Wala pong solusyon. Eh di hindi yung problema. Bakit? Ang definition po ng problema, laging may katapat na solusyon. Kaya yung problema, yan may solusyon. Sino ho rito yung napasok ka, meron kang exam sa math, lahat walang sagot. Ang tanong ng teacher sa exam mo lahat puro hindi mo na maintindihan, undefined na lang lahat sinasagot mo, undefined. Oh. Dahil hirap ka na, nag-compute, di mo talaga makuha. Nilagay mo lang undefined, no answer. Oh. Tapos nung naglabas ng resulta ng exam, yung mga kaklase mo naggawa-gawa na lang ng sagot. Nung lumabas ang resulta ng exam, ikaw ay perfect. Dahil wala naman talaga daw sagot yung mga exam. Meron mga ganun teacher, iba-iba trip niyan eh. Perfect po ako, wala nga po ako sinagot. Undefined po sa answer. Wala naman talaga sagot eh. Di napapaghalata ako ng huhula lang yung mga kaklase mo. Talaga, Pastor, meron ganun. Magawa nga, hindi laging gayo. What is the answer? Jesus is the answer to everything. Ay, mahirap yan. Okay. Pag hindi mo na alam ang gagawin, do na try mo na yung best mo at walang sagot, walang solusyon, hindi yan problema, kapatid. Mali ang pinoproblema mo, hindi yan problema. Kasi walang solusyon. Bawat problema, may katapat yang solusyon. Para lang yung imbornal. Lahat ng imbornal may katapat na langit. Pag walang katapat na langit yan, hindi yan imbornal. Kaya nga sabi, everything under the sun. Ibig sabihin lahat may katapat na langit. Ano man ang meron dito sa mundo, may katapat na langit. Kung walang katapat na langit yan, wala yan sa mundo. The same is true with the problem. Kung yung pinoproblema mo, walang solusyon after doing your best, eh hindi yan problema. Eh, anong tawag dito, Pastor? Ang tawag dyan is life. Ang tawag dyan, yan ang buhay. Part of life. May mga bagay na pinoproblema mo, hindi man talaga problema, pero yan ay part of life. Anong ginagawa dyan? Tinatanggap na lang. Problemado ka, sobrang pobre mo. Tanggapin mo na lang. Pastor, ba't mo na i-explain yan? Naranasan mo? Hindi. Kasi, sabi nga ni Queen, just right. Just right. Okay? Kaya, kung yung issue in life ngayon, ay wala ka maisip na solusyon, after doing your best, ang sabi ko, after doing your best, naghanap ka na talaga ng lahat ng pwedeng gawin, pero wala. Tanggapin mo na. That's part of life. Okay?
Pastor, gusto ko pa rin pong mabago. Nasa sayo na yan. Meron din naman pong mga problema na dahil na rin lang sa ating mga wrong choices in life. Wrong choices. Balikan natin mga disipulo. Bakit sila namumroblema? Sa tingin nyo, bakit sila natatakot at namumroblema nung bumabagyo? Ay, alangan, pastor, tatanong pagayin bagyo Bakit si Jesus ay tulaw? So, ang namumroblema o pagpapa-apekto pala sa problema is a choice. You can choose to be problematic or you can choose to sleep. Dalawang mukha po ng tao ang ipinakikita sa kwentong ito ng nasa sa bangka. Isang mga gising na namumroblema at isang tulog. Nasa sa iyo ang choice if you will be like Jesus or you will be like the disciples. Sabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon na ang problema ay dahil na rin sa wrong choices natin. So piliin mo na matulog kung wala ka naman maisip ding solusyon. Ano pa? Wrong choices regarding sa pagpuposition mo ng iyong sarili, ng iyong buhay. Alam niyo po sa bangka po pala, ang stable o hindi matagtag na part ay yung likod. At mas matagtag yung nasa harap. Hindi kagaya ng sa aeroplano na mas ramdam mo ang turbulence sa likod kaysa sa harap. Diba? So kung gusto mo maranasan yung sinasabi ko sa aeroplano, keep on praying kung di ka pa nakakasakay sa aeroplano. Soon, makakasakay ka na. Sino may gusto na? Amen? Sarap yung sumakay sa airplane. Lalo na kung libre. Yung mga libre, yung sabit lang sa kapait! Pwede kang tumungtong. Naalala ko na naman yung mga sumabit. Pwede kang sumabit sa jeep. Sumabit lang hanggang bayan. Gagayang-gaya na Sabi, bakit kayo gagayang-gaya nung kayo sumabit? Hindi ho kami tumungtong. Ba't di kayo tumungtong? Nahihiya ho kami. Sabit lang ho nga aming sinabi. Hindi ho pwedeng tungtong. Kaya pala buong biyahe gagayang-gaya sa jeep. Walang tungtong. Kaya wag kayo lagi nagpapalibre. Yan na napapala ng mga gusto'y libre. Nakakasabit ng walang tungtong. Okay. Yon. Mas matagtag yung harap kaysa sa likod pag sa bangka. That's why, napansin mo, si Jesus saan pumwesto ng pagtulog? Siya'y nasa likuran ng bangka at natutulog. Alam mo, minsan, kaya ka nagkakaproblema, ay dahil sa pagpuposisyon mo ng sarili mo. Inilalagay mo kasi minsan ng sarili mo sa matagtag. Natural, matatagtag ka. Nilalagay mo minsan ng sarili mo sa lugar o sa sitwasyon na may gulo. Di natural, magugulo ka, mababagabag ka. Ano ba mga example niyan? Yung nasisilaw ka sa malaking kita kahit alam mong hindi naman maganda yung binebenta mo. Alam mong hindi yun kalooban ng Diyos o alam mong illegal. Nasisilaw ka sa benta o hindi ka namamarehas. Natural, mag-expect ka na ng kaguluhan sa buhay mo dahil nandyan ka. Pinosisyon mo ang sarili mo sa unahan ng bangka. Diba? Kaya, halimbawa, alam mo naman may asawa na yun, bakit pinipilit mong maging lovers kayo? Natural, mag-expect kang magulong buhay dyan. Walang kapayapaan, puro problema. Bakit? Nasa harapan ka ng bangka. Pwede ka naman pumunta sa likod. Doon sa hindi magulo, doon sa payapa, doon sa tahimik. Kaya nga sabi nung iba, anong nangyari dyan? Lumagay na sa tahimik. Bakit lumagay sa tahimik? Kasi dating kasama mo sa magulo. Lang yun. Nag-move na siya from unahan ng bangka sa likod ng bangka. Okay? Kaya kung napapansin mo ang buhay mo ay napakatagtag, masyadong malubak, masyadong turbulence, parang airplane nga. Malamang nasa unahan ka o pinalilipat ka na ng Diyos. Lipat na. Para hindi na magulo ang buhay. Pag tahimik na, lipat ka na sa tahimik. Sabi mga Diyos sa katabi mo, nasa posisyon lang yan. Anong nangyari kay Jesus? Si Jesus, hindi ramdam ang tagtag ng bangka. Bakit? Nasa likod. Learn from Jesus. Lumagay ka sa tahimik, lumugar ka sa tahimik, gumawa ka nung merong katahimikan. Huwag mong piliin yung magulo. Ano pa nakalagay dyan?
Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Alam niyo yung kinaklaro pa yun, yung dinidetalye na si Jesus nung natulog nakaunan. Kasi meron nga naman natulog walang unan. Mga mamayin nga natin, natulog nakaupo. Makita mo sa terrace nila nakaupo, o agang-aga tukake. Bakit? Tulog. Lalo na ho sa amin, yung mga lahian ho namin, yun yung lahian ng mga mapaupo, mapasandal, tulog. Masandal, tulog. Iyon. Nakita niyo yun kung gaano ka galing ang Bible. Si Jesus ay natutulog ng nakaunan. A pillow, a soft cushion, something that will give comfort. Something that will help protect your head that contains your brain, your mind. Okay? Anong meron dito? Anong lesson? Napaka-bless ng mga nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos dahil maraming revelations dito. Anong lesson? Doon ka sumandal sa unan, sa malambot. Those who will give you comfort, those who will help you, those who will protect you. Huwag kang mag-una ng bato. Kaunting yugyug lang ng bangka, taguktok sa ulo mo. Huwag kang mag-una ng batong babak sa bungo mo. Ano ibig sabihin? Ang mga tao sa paligid natin, dalawang klase. Merong unan, merong bato. Kung unan yung mga yan, sila yung mga nagmamahal sa'yo, inuunawa ka, iniingatan ka, pinoprotektahan ka, tinuturuan ka, ini-encourage ka, hini-help ka, binebless ka. They comfort you. Okay? Diyan ka magsasama, diyan ka magtitigil, diyan ka sumandal. Pero kung yan sinasandalan mo yung bato, anong mangyayari sa iyo? Ano ko, konting pagsubok lang, bukol ka dyan. Bakit? Bato. Sabi nga, huwag kang kukuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Kaya kung kasama mo batugan, bato. Sorry, ba't nga may batugan? Wala naman din sa notes ko yun. Malamang bato yan. Sino naman yung mga bato ng buhay ng tao? Eh di yung kabaligtaran ng mga sinabi ko, sila yung hindi nakaka-comfort, sila yung nakaka-stress, sila yung mga toxic. Iwan mo na yan. Huwag kang magsasama dyan. Gusto mo wala problema? Huwag kang magsasama sa mga bato. Pastor, mahal ko po sila, dito po ako, sama-sama po kami rito. Eh di magsawa ka, mag-unan ka ng bato. Good luck. Sabi ko nga sa inyo, nasa posisyon lang yan. At choice yan. Gusto mo doon sa tahimik, doon ka sa likod ng bangka, tapos mag-unan ka ng malambot. Gusto mo doon sa magulo, doon ka sa harapan ng bangka, tapos mag-unan ka ng bataw. Ganon lang yon. Simple lang ang buhay, wag nating gawing komplikado. Si Jesus, kunin mo ang wisdom niya. Pumunta siya sa hulihan ng bangka at nag-unan siya ng malambot. A pillow, a cushion, a soft thing, something that will protect your mind, something that will give comfort. Kung yung mga taong nakapaligid sa iyo, tinutuliglig ka ng kanilang mga ligalig sa buhay, huwag ka nang matitigil doon. Minsan kasi hindi mo maiwasan. Ayaw mo naman sa magulo, pero sometimes your loved ones, they're the ones dragging you to go there. At kahit pa pinili mo not to stay sa magulo, somehow naapektuhan ka because you love them. Hindi naiwasan yon. But again, it is your choice. It is your choice. Hindi lahat ng bagyo sinasawsawan. Hindi lahat ng bagyo nililiguan. Naalala ko, merong yung tuwan-tuwa, maliligo raw sa ulan. Hailstone naman yung umulan. Eh di takbuhan. Alam mo, hindi lahat ng ulan nililiguan, hindi lahat ng bagyo sinasalihan, hindi lahat ng problema tinatambayan. Choose your battles. Choose your battles. Pastor, hindi naman na tatapos, hindi naman nauubos, lagi may bagyo. Yes! Alam nyo ba, ang isa din nakakapagtaka sa mga disciples, parang bago sila sa bagyo. Sino ba mga kasama ni Jesus? Di ba mga mangingisda? Saan ba sila mga nangingisda? Di ba dun din, sa Sea of Galilee? Ano ba meron sa Sea of Galilee? Yung mga dagat o lawa, basta mga big form of water. Yan expected lagi ang ulan at bagyo dyan. Kasi,
Yung hangin galing sa Mediterranean, dadaan doon sa Sea of Galilee, napapaligiran ng mga bundok, aangat yung malamig na hangin, doon sa halo sa mainit na hangin, at nagkakiskisan sila dyan, mamaya ulan yan. Sureball yan. Basta may malaking form of water, laging maulan sa tapat niyan. Gets? Ano? So, ano ibig sabihin? Expected na may bagyo. Bakit kung makareact itong mga mangingisdang laging nasa dagat, akala mo na may babago? Parang tayo. Diba? Kasi makareact sa problema. Bakit nga ngayon ka nabuhay sa mundong ito? Buhay ka natural may problema. Sino lang walang problema? Yung patay. Ako po, pastor, ang pinoproblema ko po ay yung mamatay. Huwag mong problemahin ang mamatay, madali lang mamatay. Saglit lang mawalan ng hininga. At hindi ka mamamatay ng paulit-ulit. Yung iba kasi ang problema ay yung pag nauulit yung isang problema, ayaw na niya yun. So yung kamatayan, huwag mong problemahin. Hindi naman namamatay ng paulit-ulit, once lang. At saglit lang. Walang magsasample, ha? Alam nyo naman na yun, no need. Okay? Pero yung lagi mong kinakatakutan, lagi mong concern, lagi mong iniisip, yun yung parang paulit-ulit kang namamatay sa isip mo. Kasi lagi kang takot, lagi mong iniisip. Huwag mong lalahanin yun. Yun ang isa sa mga final destination natin dito sa mundo. Lahat tayo mamamatay. Wala nang mauna. Kaya di ang concern. Kung yan ay usual na, buhay ka, may problema. Nasa dagat ka, may bagyo. Makareact tong mga disipulong to, akala mo bago ng bago. Diba? Kaya huwag ka nang magulat. Ay, may problema. Anong problema? Finances. Natural, nagastos. Huwag ka gumastos. Wala ka problema. Tunay daw ito na. Tuloy natin. Doon pa rin tayo sa verse 38. Si Jesus ay nasa ulihan ng bangka at tutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Guro, malulunod na tayo. Baliwala ba ito sa inyo? Alam niyo po, isa sa pinakaayaw ng Diyos ay yung sasabihin mo, iparirinig mo, ipararamdam mo sa Kanya na it seems He doesn't care. Kung merong pinaka nagkikare sa'yo, si Lord yun. Hindi po, pastor, meron po yung nagchat-chat sa akin, caring po yun. Hindi yung caring king yun. Si Lord ang pinaka nagkikare sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kaya wag na wag mo siyang sasabihan. Alam mo, di kitulog si Jesus. Tapos ginising siya ng mga disipulo na ang sabi, Lord, malulunod na tayo. Don't you care? Imaginein mo kung ikaw si Jesus. Sarap ng tulog mo. Bakit? Para kang hinihili doon Dahil nasa bangka, bagyo Tapos mahangin, malamig. May kaunti-kaunting ampiyas. Di ka sarap ng tulog noon. Ay pagod na pagod si Jesus dahil kakaparami lang ng isda at tinapay, nagpakain ng 500 taong mahigit pa. Di sarap ng tulog. Tapos bigla ang ginigising. Pag gising mo, alam nga na nga ang gising mo, tapos sasabihin sa iyo, wala kang pakialam sa amin. Hindi ko nakakaiyaw. Tingnan niyo ang napagdiskitahan. Ang napagdiskitahan tuloy ni Jesus, ay yung hangin at yung alon. Ano sabi Jesus? Ay, kalmay! Kalma! O, di ka naman ng mga alon. Napag-inita. Ikaw kaya, sarap ng tulog mo, tapos gigisingin ka ang gigising sa iyo, paggising sa iyo. Gumising nga, bakit? Napakasama mo talagang lalaki, kapangit mo. Pihong yun ay tunay namang yun. Ako'y ginising mo, tapos sasabihin mo lang ako'y pangit, ay tunay ka naman. Huwag niyong gagawin yun, ha? Baka gusto niyo kayo ang mapatahimik at mapakalma. Magaling may hangin at alon na napagdiskitahan, napag-initan. Pag kayo lang sa bahay ninyo at babanat ka ng gayong, maniwala ka sa akin. Ikaw ang patatahimik at pakakalmahin niyang ginising mo. Okay. Ang mga disipulo po ay may fear. Si Jesus may peace. Pipili ka lang. Or will you dwell sa fear or you will rest in peace? Samang pakinggan yata, no?
mamamahinga ka ng may kapayapaan. Mas maganda Tagalog. Okay? Di ba? Mamimili ka lang. Anong meron yung mga disipulo? Fear. Anong meron si Jesus? Peace. Pag may fear, may worry. Pag may peace, may rest. Anong ginagawa ngayon ng mga disciple kay Jesus? Gusto nilang hawahan ng fear nila si Jesus na may peace. Alam niyo, maraming taong ganyan. Yung very peaceful ang buhay mo, then they will come to your life and they will hawa you with their fears. They will influence you with their takot in life. Minsan naman kasi yung mga takot na yan, una, dulot na nga ng mga nangyayari sa paligid. Pangalawa, gawa-gawa na rin lang ng tao, tinakot na nila sarili nila. Kagaling-galing, walang pasok, tahimik ang iyong buhay, makakapahinga ka, tapos nanood ka ng Conjuring, hindi ka tinatakot mo sarili mo. Pagkatapos mong manood ngayon, hindi ka na makaisa, natatakot ka parang, Mami, kailan ka uuwi, parinig ka na nga. Ano ka naman daddy? Yung laki-laki ng katawan mo, ano ka na naman ginawa mo? Nakapanood ako ng Conjuring. Tama mo, sa halip na kayo nagpahinga. Tapos ngayon, uwiin mo ko ng maaga, laki-laki ng katawan, duwag, nood. Dali na mami, nagkakagulo ng aso din gabing-gabi na, ikimuhin. Nananahimik, nasa peace, tatakutin ng sarili. Nananahimik, sarap-sarap ng pakaramdam, nakakapahinga, nakaka-relax, mag-iisip ng, wala na nga pala kami bigas, mamamalingki pa nga pala bukas, naku, ako may gas pa, ang gasol ko kaya, naku, ang dami ko pa pala labahay, ang bibili pa lang sabong, kamahal-mahal. Sarap-sarap ng pakiramdam. Inaalala, tinatakot ang sarili. Kaya minsan, yung takot, galing sa paligid at ikaw na rin ang may gawa. Kaya ka natatakot. At hindi lang minsan, kundi madalas, etong mga ganitong tao, ayaw nilang makontento sila lang ang takot, manghahawa pa, mga-impluensya pa. Tingnan natin kung na-impluensyahan nila si Jesus. Mark chapter 4, verse 39. Kaya bumangon si Jesus, at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Ano nangyari? The disciples are trying to influence Jesus with their fears. But look what happened. Na-influensyahan ba si Jesus? No. Instead, yung peace na meron si Jesus, hindi nawala sa kanya, bagkos nahawahan pa niya yung weather. Hindi nawala yung peace, nakahawa pa siya. Yung kanyang calmness, yung kanyang pagiging kalma, nahawahan niya ang hangit, nahawahan niya ang alon, kumalma din. Diba? So, it is your choice. Magpapa-impluensya ka ba sa fear ng iba o mang-i-impluensya ka ng peace na meron ka? It's your choice. Nasa sa iyo kung ano ang papaparkingin mo sa buhay mo. Fear ba o peace? The choice is yours. Pastor, mabuti pa po yung hangin at yung alon na impluensyahan ni Jesus ng peace. Bakit ang mga disciple na natiling takot? Nanatili pa rin ba takot kahit may ganun ng senaryo? Kahit may miracle na? Yes. Sabi ng Mark chapter 4 verse 40, tinanong ni Jesus sa mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Diba? This is right after the miracle. Pero nananatiling takot ang mga disciples. Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? So as you can see, the presence of fear is the absence of faith. Nakuha niyo yan? The presence of fear is the absence of faith. So, ibig sabihin, kaya ka takot, wala kang faith. Grabe naman, pastor. Ang harsh naman. Natakot lang ng konti, walang faith. Yes. Yun. Pastor, anong gagawin? Takot talaga ako sa aso. Hindi ka nananampalatayang iingatan ka ng Diyos sa aso. Kapaka-harsh naman, pastor, no? Yun. Ay, ako po kasi, pastor, talaga hindi naman ako takot sa ipis, ako nang didire. O, hindi ka makapanampalatayang, hindi ka magkakasakit kahit madapuan ka ng ipis sa bibig. Okay, kinikilabutan na agad ay tunay na mamaya bibigyan kita marami sa bahay. Pababaunan kita. Naka-cling wrap,
tapos naka-microwavable. I-microwave mo na lang. Ay, sorry po, pasintabi po, baka kami nag-aalmusal. Yun. The absence of faith is the presence of fear. Saka inversely proportion sila. Ano? Kung ang puso mo'y puno ng faith, walang space si fear. On the other side, kung ang puso mo'y puno ng fear, walang place si faith. Kaya ano sabi ni Jesus? Ba't kayo natatakot? So, anong present? Takot. Wala ba kayong pananampalataya? Kaya huwag kang matatakutin. Dahil ang ibang ang matatakutin, walang faith. Sabi mo nga doon sa katabi mo, hindi ako matatakutin. Tapos gulo, yo, ipis. Okay. Pastor, bakit wala pa rin peace yung mga disciples? Kahit punong-puno naman ng peace si Jesus, kahit nandun si Jesus, kahit nag-miracle na. Tingnan niyo ha, yung last verse, Mark chapter 4, verse 41. Matatapos na tayo. Takot na takot sila. Oh, takot pa din. Lalo nga natakot. Pero mo na rin mga Ray. Takot na takot sila at nag-uusap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Alam niyo? Sabi ko nga sa inyo yang matakot, yang mamroblema, yang mag-worry ay choice. You can see, si Jesus punong-puno na ng peace. Na-impluensyahan niya nga yung weather Tapos, nag-miracle na siya. Kahit yung hangin at alon, napatahimik niya, nakikinig sa kanya. Sobra-sobra ng reason para magka-peace na yung mga disciples, pero ba't lalo silang natakot? Kasi nga, they choose to dwell sa kanilang fear. They choose to dwell sa kanilang worries. Kaya choice yan. Araw-araw may battle. Pipiliin mo kung anong gagawin mo, whether you do the good thing or you do the bad thing. And for sure, when you choose to do the good thing, then may peace. But if you choose to do the bad thing, di nasa unahan niya ng bangka, matagtag. Okay? Kaya, pipiliin mo lang talaga. Ano yung question ng mga disciples at the end of the story? Mark chapter 4, verse 41, basahin ulit natin. Tulungan niyo naman ako magbasa. Sige na. 1, 2, 3, go. Takot na takot sila at nag-uusap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Bakit takot na takot ang mga disciples? Bakit takot na takot? Ang description, takot na takot. Ang explanation kung ba't takot na takot is the question. Ano ang explanation? Yung question nila, ano ba yung question nila? Sino kaya ito? If you want to live a life na walang takot sa buhay, know Jesus. Etong mga disciples, kaya takot na takot, na-reveal ang puso nila. They've been with Jesus for so long, but they didn't know who really Jesus is. Maraming ganon, tagal na nag-church, pero hindi kilala si Lord. Maraming ganon, Kristiyano, pero hindi kilala si Lord. At yung mga problema, yung mga bagyo, yung mga sitwasyon na magre-reveal ng puso mo, kung gaano mo na nga ba talaga kakilala ang Diyos. Ang mga puso ng disciple by that time ay na-reveal. Di pa talaga nila lubusang kilala kung sino ang kasama nila. This is one of the reason ng Lord, for sure, kung ba't hinayaan niyang dumaan sa bagyo ang mga disciples. Kasi gusto niya ma-reveal ang puso. The same thing is true to us. Hinahayaan niya tayong dumaan sa mga pagsubok for one reason. Para ma-reveal, tayo mismo makarealize how we know God. Okay? Pastor, matagal ko na makilala si Lord. Oo nga, pero gaano mo kakilala? Kilala mo ba siya in a sense na kaya mo siyang pagtiwalaan siya'y mabuti kahit binabagyo ka? Gaano mo siya kakilala? Kilala mo ba siya in a sense na kahit ang hindi na maganda yung pinagdadaanan mo, mapapagtiwalaan mo yung salita niya na may maganda kang final destination?
Hello? Ang susi para sa buhay na worry, less worry. Kasi, syempre, hindi mawawala yung pag-aalala. Pero, ang sinasabi ko rito yung chronic o yung malala. Ang sikreto ng mga taong namumuhay ng hindi masyadong nag-aalala sa buhay, hindi masyadong natatakot, at hindi masyadong nag-aalala ay yung mga nakakakilala, patuloy na kumikilala sa Diyos. Alam mo, kapatid, ito maganda eh. Habang nilalakaran mo yung bagyong dinadaanan mo ngayon, maganda ang hingin mo sa Diyos na hindi ka lamang niya iligtas, alisin sa sitwasyong yon. Maganda sabihin mo kay Lord, hayaan niyo po na ma-serve niyo ang purpose niyo sa bagyong itong hinayaan niyong daanan ko. And reveal to me, Lord, kung ano yung gusto mo pang ipakilala sa akin sa buhay mo, sa person, sa pagka-Diyos mo sa buhay ko. Ako nag-aniniwala, mag-a-agree kayo rito, no? Marami, nadagdagan ang pagkakilala mo sa Diyos right after ang pagsubok. Kaproblema ka sa love life, tindi ng pinagdaanan mo doon, pinaasa ka, sinaktan ka, iniwan ka sa ere. At tapos, gumaling ang puso mo. Hinil ka ni Lord. So kung dati, kilala mo lang si Jesus as your Savior, ngayon, kilala mo na rin siya as the healer, the one who comforts, your ever faithful, loyal, ever-present partner in life. Diba? Nadagdagan na. Nagkasakit. Pinagaling ni Lord. Oh, nung una, Savior lang, at saka ever loyal, ever-present partner in life, comforter, etc. Ngayon, healer na rin. Nagkautang. Tapos nabayaran. Na-reveal naman ulit sa'yo, si Lord ay provider. Nakita niyo yun? Tapos nag-exam ka, ang hirap, pero you did your best. Nung lumabas sa result, pumasa ka, taas pa ng grades mo. O, di nakita mo naman na ngayon, nakilala mo ngayon, si Lord nagbibigay ng wisdom. Hello? Tapos iniingatan ka niya. Alam mo yung everything na dinadaanan mo, may purpose si Lord. Hayaan mo na maging kagaya tayo ng mga disipulong after ng bagyo, nag-level up. Nag-level up. Maganda rin na nakakapagtanong ka, Lord, sino ka nga ba sa buhay kong ito? Hindi yung nagda-doubt ka, kundi yung tanong na, ang ibig mo na sabihin, Lord, please, reveal more of you in my life. I want to know you more. I want to know you more. Sila po ang mga taong hindi tuong nag-aalala sa buhay. Silang mga nakakakilala ng lubusan at patuloy na kumikilala sa Diyos. So if you know in your heart that you are one of us, you know God, you accepted Jesus, and you keep on knowing Him more and more in your life, you are super blessed. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikaalala sa buhay na ito. Bakit? Sinabi na ng Diyos ang final destination natin. Makakarating tayo. Hindi sa lalim ng lawa ang destination mo. Ang destination mo sa kabila. Makakatawid ka. Ayaw mo yung sa trabaho mo, makakatawid ka. Alam mo yung din sa sitwasyon ng pamilya nyo ngayon, makakatawid ka. Alam mo yung din sa pag-aaral mo, makakatawid ka. Yan ang destination mo, kapatid. Hindi ka lulubog. Hindi ka malulunod. Mukha lang, pero makakatawid ka. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Huwag ka na matakot. Palakpakan si Jesus. Pwede ba tayong tumayo? Nagawa niyo na ba to? Yung kahit yung pagsubok mo, yung problema mo o yung bagyong pinagdaraanan mo, ay pinagpapasalamat mo pa rin kasi alam mo na ano't ano man ang kinakaharap mo along the way, the Lord will let you experience yung final destination na isinet niya for you. O sa madaling salita, nagawa mo na bang ipagpasalamat sa Diyos kahit yung problema mo? Nagawa mo na ba ipagpasalamat sa Diyos kahit yung sitwasyong kinakaharap mo ngayon?
So pwede ba ngayon, as we worship the Lord, let's thank Him sa mga bagay na pinararanas niya ngayon, mga bagay na pinadadaanan niya sa atin ngayon, na alam natin that will lead us, that can be used by Him sa ating mga buhay para tayo maging better person. Can we sing that song again? Giving thanks for what you have done, because you are the only one, King of Kings and Lord of Glory. Jesus, the Anointed One. Let's sing, giving thanks for what you have done. Giving thanks for what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. Giving thanks. Giving thanks for what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. Minsan pa, Giving thanks for what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. I will worship you. Let's worship the Lord. There is none like you. Heaven and earth. Heaven and earth bow down before you. You alone, my King, ruler of everything. Your presence, oh God, is what I need. We bow down. We bow down before you and worship you, giving you all the glory. Exalt thee, giving thanks for what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. You can say, church, na ang problema ay walang kapangyarihan sa iyo, na ang pagsubok o bagyo ng buhay may walang kapangyarihan sa iyo, if you can still worship the Lord amidst your situation. Hindi lang yung pagtulog. Baka naman nga, dami mo ng tulog eh. You can say na walang kapangyarihan ang pagsubok, ang problema sa buhay mo, if amidst that situation, you can still worship the Lord. That you can praise God even in the storm. So pwede ba? I don't know eh. Maaaring yung iba rito ay mayroong mga problema o pagsubok o bagyong pinagdadaanan ngayon. It could be in your family. It could be in your finances. It could be in your job. It could be in your school. It could be in your relationships. Hindi ko alam. Pero ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating lahat ngayon. That amidst our situation, we can still worship Him and saying, Lord, Ikaw lang ang may kapangyarihan sa akin. Hindi ang pagsubok na ito, hindi ang problemang ito. That's why I can raise my hands towards heaven. I can praise you. I can worship you simply because you are worthy to be praised, anuman ang aking kalagayan. So pwede ba? Let's keep on worshiping God. Habang pilit na sinisiksik ng kaaway sa isip mo yung sitwasyon mo, pilit pinapaalala sa'yo, huwag mong i-entertain. Piliin mo na magpahinga sa dulo ng bangka, sa likod ng bangka. Piliin mo ang tabi, piling ni Jesus kesa sa mga pag-aalala sa buhay. Come on.
Let's worship the Lord. Giving thanks for what you have Come on, done. thank the Lord. Cause you are the only one. Thank you, Lord. King of kings and Lord of glory, anointed one. Giving thanks. Giving thanks for what you have Thank you, Lord. done. Thank you, Lord. Cause you are the only one. King of kings and Lord of glory, anointed one. We bow down before you and worship you, giving you all the glory. Exalt thee, giving thanks for what you have done. Cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, anointed one. I will worship you. There is none like you. Your presence, oh God, is what I need. Your presence, oh God, is what I need. Sabihin mo, ano talaga yung kailangan mo? Your presence, oh God, is what I need. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba, Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord God. Thank you po doon sa biyaya at kakayanan na makapag-worship pa rin amidst our situation. Salamat, Lord, sa kakayanan, biyaya at tulong mo na mapapurihan ka sa kabila ng aming pinagdadaanan sa buhay. Thank you, Lord, sa mga pangungusap mo sa amin ngayong umaga. For personally encouraging your people today. Salamat po sa mga heart-to-heart talks na hinayaan niyo pong mapag-aralan, mapag-usapan namin. Thank you, Lord, sa isang story in the Bible na hinayaan mong maisulat doon for a purpose. Sobrang tagal, sobrang daming beses nang nabasa na pag-aralan, pero patuloy niyo po pa rin ginagamit para kami mapalakas at maturuan. Thank you so much, Father. I am declaring in the name of Jesus na ang bawat isa po'y pupunuin niyo ng pag-asa. Pupunuin niyo po ang aming mga puso at isip ng kalakasan, kapayapaan, that amidst our situation, sa gitna, kasagsagan ng aming pinagdaraanan, patuloy niyo pong ipaalala sa amin that you are good. Nasabi mo na, naideklara mo na that our final destination is good. That your plans for us is not to harm us but to prosper us, to give us hope in the future. Biyayaan mo kami, Lord, na pagtiwalaan niya. Hindi mo hahayaan kami lumubog. Hindi mo hahayaan kami malunod. Hindi mo hahayaan kami mapahamak. Makakarating kami sa pinakamagandang bagay na inihanda mo para sa amin. Salamat po, Ama. Unto your loving hands, pinagkakatiwala ko po sa iyo yung mga anak. Asang-asa at tiwalang-tiwala sa iyo, Lord. Mapapurihat, maluwalhati ka sa bawat katagumpayang mararanasan namin pagkatapos ng aming mga pinagdadaanan. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na muna po tayo.